namatayan ng pinsan. Nanibago ako sa itsura ko. Okay, ganyan na lang tayo. Doon tayo sa loob. May iyayaw-yaw ako, guys. May nangyari dito sa bundok. Namatayan po si Habi. Namatayan ng pinsan. I-share ko pala, guys, yung kaugalian ng mga tao dito pag may namamatay. Hindi gaya sa atin, guys, na pag may namatay, yung bang iiyak ka, sasakit yung dibdib mo, mga ganun ba, tapos yung isa matutumba, yun yung ating may dyan, yung line ng ating dish. Yung bang ganon sa atin, pag may namamatay, yung bang pag umiiyak tayo, iiyak tayo ng bonggang-bongga, sasakit yung ating dibdib, tapos yung iba mahihimatay, iyak ng iyak. Pero dito, wala kang makitang ganun, guys. Iiyak lang sila ng simple lang. Bawat isa naman na namamatay, simple masakit sa atin yung mawalan ng mahal sa buhay. Kaya lang kinukumpara ko yung style natin pag may namatayan sa atin. Dito, siguro, nasa dibdib nila yung sakit, pero hindi mo makikita sa aksyon. Bawat isa naman sa atin, pag nawawalan ka ng mahal sa buhay, masakit sa dibdib. Pero yung tradition nila, yung kaugalian nila, siguro nasa dibdib lang nila na hindi nila inilalabas. Dahil yung mga taong pumunta doon ay makikita mong tumutuloy yung mga luha nila, pero hindi mo maririnig yung hagulgol nila. Ayun. At go and come lang kami, naggagayak ako, yan nakapag na ako, hindi na ako nagpalit. Uwi, go and come, kukuha ng maisusuot. At siya nga pala, guys, dito nabanggit ko rin sa iba kong vlog from time to time na pag may namamatay dito pala, guys, pag let's say namatay ngayon, kinabukasan or after 2 days ililibing ka agad. So yun nga, namatay kahapon, kagabi, so ang libing namatay ng Sunday and then Monday, Tuesday ang libing ng 4 o'clock. Bukas sana, dahil namatay nga kagabi, kinabukasan sana ililibing, pero mag-aantay sila ng dalawang araw dahil may darating pa from outside. So yun. Pero karamihan, guys, dito, pag namatay ngayon, kinabukasan ililibing ka agad. Yun ang kaugalian. At saka mostly nga pala, hindi na dinadala yung bangkay. Sorry sa mga kumakain at sorry kung magiging malungkot kayo dahil seryosong topic tungkol sa kamatayan ito. So, yun. Pag namatayan sila, bibihira yung ilalagay yung bangkay sa bahay. Diretso na sa simbahan at mayroong reception din doon. So yun, kuha tayo ng panakaw na video bukas. So yun na nga, nasa daan tayo, pauwi ng bahay, go and come lang kami, guys, dahil wala po tayong susuotin bukas para sa libing. At dito, napansin kasi namin na medyo malungkot ang ating tatay. So, naglagay si Jessie ng Arabic rock music dyan at pakanta-kanta kami dahil pinapasaya lang namin ang aming tatay dahil malungkot siya. Pinsan niya yung namatay, hindi naman niya kapatid or hindi naman very important person sa kanya, pero
hindi rin maalis na malungkot siya. Dahil yung pinsan niyang yon, ang bahay nila ay doon sa may taas. At pag dumarating kami from the city, doon kami nagpa-park sa mismong harapan ng bahay nila. So pag dumarating kami sa bundok, siya palagi ang bumubungad sa amin. Kung minsan hindi pa kami bumababa, dumadaan kami sa kanya, nagkakape kahit naandun pa yung mga gamit namin. So yun, nakakamiss din, lalo na in my part dahil mahal na mahal ako nung matandang yun. Bata pa naman siya, mga 60 or 65 years old. So yun, at ang ating Lucky ay naandyan din, kumakanta rin. At dito guys, i-share ko lang yung kaugalian, yung kultura ng mga Lebanese. Karamihang mga Lebanese, pag may namamatay, let's say, how to say, nagdadamit po sila ng dissenting damit, nag-aayos sila, parang kasal ba. Importante sa kanila yung magdamit ng maayos pag sila'y makikipaglibing. So wala po kaming magandang damit, dissenting damit na nasa bundok. So kailangan po tayong umuwi para kumuha ng medyo maayos-ayos na damit. At dito, paglibing, mga tao naka-costume, naka-necktie, mga lalaki. At ang mga babae naman, magdadamit sila ng maganda, nagpapaayos ng buhok, mga ganun ba. Pero puros mga itim as in, pati sapatos, pati bag talagang itim. Ganoon guys, parang kasal nga, parang kasal. Nag-aayos sila ng maganda para lang makipaglibing. At tungkol nga pala sa abuloy guys, di ba sa atin may mga taong gustong tumulong, so nagbibigay sila ng abuloy, magbibigay at magbibigay sila, di ho ba? Dito naman, depende sa sitwasyon ng pamilya, kung kailangan niya ng tulong, hihingi yan ng tulong. Doon sa simbahan, may nakatalagang in charge doon kung saan dadalhin yung bangkay, doon sa simbahan, sa reception ba ang tawag doon, I don't know, sa hall. Sasabihin na lang nila na hindi sila tumatanggap ng tulong, ganoon. Depende nga sa sitwasyon ng namatayan. So pagdating natin sa bahay, aapurahin ko yung paghalongkat, maghahanap ako sa taas ng cupboard. Yung itim na damit ko, meron akong dalawang naka-sit aside na talagang panglibing yun guys. So hindi ko paraging ginagamit pag may namatay lang. At the same time si Habi, maghahalongkat din ako sa taas. Aakyat pa ako sa taas ng cupboard. So sana ready na tayo. Paalis na tayo guys, at may dala rin akong kunting abubot dyan para sa bundok. At bago tayo umalis, sumilip muna ako sa taas. Chinek ko ang ating mga halaman. Agoy, tumatawa ang aking mga halaman. Yan malago na sila. Mas malago pa kumpara sa bundok guys, bundok. Dahil sa bundok malamig pa siya, kaya hindi pa sila sumisibol. Wala, as in wala pa sa bundok guys, maliliit pa sila. Yan may mga flowers na yung ating siling labuyo. Mayroon sibuyas dyan, alugbati, kamatis, at yung ating ampalaya. Ayan yung ating ampalaya. So pabalik na tayo papuntang bundok guys, at naalala ko tuloy, minsan dumalo din kami sa isang libing, bayaw ng biyanan kong babae, at sa simbahan wala pong humahawak ng video, kaya I'm sure na hindi ako makakakuha ng ganap bukas. So yun nga, minsan dumalo kami sa isang
libingan. Alam ni Habi na hawak-hawak ko palagi yung telephone. Huwag kang mag-video, huwag kang mag-video, ganun siya palagi. Oo, sabi kong ganun. Pero ang hindi niya alam, na videohan ko yung buong pangyayari sa simbahan at sa libing. Dahil yung telephone ko, inilagay ko sa may dibdib ko, guys. At walang nakapansin. So, nilagay ko ang link sa may comment section. Panoorin po ninyo para makita nyo yung proseso ng libing dito sa Lebanon. So malapit na tayo, guys. Kuhanan ko lang ang ating dinadaanan. Malapit na tayo. So ayun, at kita-kits tayo ulit sa susunod na ganap. Sana'y okay kayo dahil okay kami at okay tayong lahat. See you po sa susunod na vlog.